Graduation season na. Naku, talagang excited ang mga magulang. Bago magmarcha, practice muna. Pero paano kung sa gitna ng ensayo, naku, mangyari to? Bigla kasing bumigay ang malaking tent na yan sa isang eskwelahan sa Davao del Norte sa gitna ng graduation rehearsal. Ayon sa school principal, bumuhos ang malakas na ulan at naipon daw ang tubig sa tent na bigay ng LGU. Agad namang pinalikas sa mga estudyante sa paligid kaya walang nasaktan sa pagbagsak ng tent. Naku, talagang nakakatakot naman yan. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, kabi-kabila ang practice ng mga graduation ngayon. Sa mga school activity, ano po ang sinasabi ng batas kung may mangyaring mga ganitong insidente? Well, sa mga ganitong insidente, titingnan kaagad natin ang general rules ng batas natin ukol sa pagpapabaya. Dahil alam nyo naman, ang general rule naman ayon sa Article 2176 ng Civil Code ay kung sino ang naging sanhi ng damage o loss sa ibang tao ay mananagot para sa danyos na to kung ito nga ay dahil sa pagpapabaya. Buti na lang nga at walang nasaktan sa pangyayari ito. Kung hindi, naku, baka madami siyang babayaran na danyos kung may kailangan ipagamot, isugod sa ospital o may nasirang mga gamit. Hindi kasi natin masasabing hindi inaasahan o unexpected o isang aksidente lamang na ang isang tent. Pag umulan, alam naman natin kailangan i-check kung may naipon na tubig. Sa pang-araw-araw na karanasan natin, madalas pa rin alam natin na ang nangyayari, lumulundo talaga ang mga telon o mga tent pag nakakaipon na ng tubig. At isali pa natin dyan na sa ating bansa, napakalaki talaga ng responsibilidad ng ating mga paaralan na mag-maintain na isang safe environment para sa ating mga anak. Sila nga ay may special parental authority na pag iniiwan natin ang mga anak natin sa kanilang mga eskwelahan. Kaya't inaasahan natin na ang kanilang magiging pangangalaga ay halintulad ng pangangalaga natin sa sarili nating mga anak. Kaya in case na magkaroon ng aksidente o injury sa mga paaralan natin, malaki ang responsibilidad at posibleng liabilidad ng ating mga paaralan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.